Magandang araw mga kaprojekto. Welcome to Proyekto Pilipino. Siyempre po, exciting ang ating usapan ngayon, no? Matapos po ang ating nakarang eleksyon, I think napakaganda na pag nilayan natin, no? Analyze and also let's reflect on how to move forward, ano? So of course, ngayon no, si Manolo ay nandito hindi bilang co-host but bilang resource person, no? So, hindi lang ako makasama si Leloy at si Carlo, but si Manolo ang ating resource person ngayong araw. So Manolo, ang laging tanong sa akin after the elections is, are you happy with the results, no? Ang sagot ko, yes and no, no? But hindi ko na sabihin kung bakit. But now maybe we can listen to your own analysis, no? And then maybe we could reflect together with the people watching us and listening to us, no? Well, una sa lahat, Fad, siguro ang kailangan natin tingnan, bakit ba parang biglang naging exciting yung midterm elections na ito? Siyempre, alam mo naman natin na ang background sa lahat ng ito ay ang hidwaan sa dating united na grupo ng Pangulo at ng Vice Presidente na naghiwalay at ngayon magkatunggali. Ngunit, kung yun talaga ang malaking labanan sa eleksyon na ito, nagulat ang halos lahat siguro dahil nakapasok sa winning 12 sila Senator Bam Aquino at si Senator Kiko Pangilinan na ayon sa lahat ng mga survey, hindi sana mananalo. Kaya lang nanalo sila and unang-una Manolo, top 5. Top 5. Hindi lang nanalo, no, but top 5. They won big and no one was expecting it dahil hindi nga ito na-predict ng mga survey. So, una sa lahat, medyo nagulat lahat dahil maling-mali yung mga survey. And we'll get into that later, Fads, no? But siguro magsimula tayo kung ano ba ang halaga ng isang midterm election. Bakit ba natin tinatawag itong midterm? Dati pinag-usapan natin ito dahil ito ang eleksyon sa kalagitnaan ng termino ng Pangulo. At ayon sa lahat ito ang 13 midterm election sa ating kasaysayan. At dahil doon matibay ang expectation ng lahat na ito ay ang tinatawag na plebisito tungkol sa nakaupong Pangulo. Sa lahat ng mga presidente, pagdating ng midterm, huhusgahan sila ng taong bayan. Samayon ba kayo sa pamamalakad nila o ayaw nyo ang kanilang pamamalakad? Paano ba natin hinuhusgahan sila sa pamamagitan ng boto natin sa Senado? Kalahati ng Senado ay binoboto tuwing eleksyon. At kung ano ang resulta ng Senate election noon hanggang ngayon, yun ang magde-decide kung sino ang magkokontrol ng Senado. Dahil wala namang Pangulo ni minsan na nawawalan ng control sa Kamara. So, basically, ang Kamara palaging sa Pangulo yon. But depende sa ihip ng hangin o sa sentimento ng tao kung makokontrol ng hanay ng Pangulo ang Senado o hindi. Kung hindi niya kontrolado ito, kaya nagiging tinatawag na lame duck ang isang Pangulo. Ibig sabihin, kahit may kagustuhan siya, hindi niya maitutulak ang mga panukalang batas na gusto niya dahil harangin ito sa Senado. Kaya ito yung kahalagaan nito. So, ano ang nangyari? Well, sa akin pa medyo iba ang aking pananaw sa karamihan ng mga nag-a-analyze dahil sa karamihan titingnan lang nila ilan ba ang nakapasok sa hanay na o yung mga sinusuporta na kandidato ng Pangulo at ilan ang nakapasok mula sa hanay ng mga oposisyon dahil hindi lang naman isa ang oposisyon ngayon. Correct. Oposisyon sa ilalim ng mga Duterte at meron yung oposisyon ng mga reformista at iba pang hanay. Well, 5 ang nakapasok mula sa team ng Pangulo, 5 ang nakapasok mula sa hanay ng Vice Presidente
at ng kanyang ama. Dalawa ang nakapasok mula sa hanay na hindi konektado sa Sa dalawang dalawa. Oo, oo. dalawa. But on the whole, 5-7 ang resulta. 5 para sa Pangulo, 7 para sa lahat ng iba. Ibig sabihin, talo. And because of this, itong fourth time lamang sa ating kasaysayan na natalo ang isang presidente sa midterm. The last time that this happened was kay GMA. Gloria Macapagal-Arroyo in 2007. Before that, Ferdinand Marcos Sr. in 1971. And before that, si Elpidio Quirino in 1951. So, ang ibig sabihin nito, talagang it's a defeat. And dapat titingnan natin, masama ito para sa Pangulo. But it wasn't such a big defeat kumpara sa mga natalong presidente dati. And we'll be showing you a chart on your screen that will explain why this is so. But ang punto ko lang, ang mangyayari, nakapasok pa rin yung mga kandidato ng Pangulo, 5 sa kanila. Kaya ang control ng Senado hindi matatanggal sa Pangulo. So, medyo makikita na medyo may mensahe ang publiko, ngunit hindi ito kasing lakas ng mga mensahe na natanggap ng mga dating Pangulo. We have to ask ourselves why. Is it that the president is not popular but not so unpopular, or is something else happening? Sa aking pananaw, kailangan tingnan natin yung mga manok ng dalawang magkatunggali. Ang mga manok ng Pangulo at ang mga manok ng Vice Presidente. Sa panig ng Pangulo, nakita natin ang karamihan ng mga tinakbo niyang mga kandidato, talagang mga veterano. Sila Jackson, di ba? Soto, kilala, nanalo na noon, talagang malakas. Ngunit sila ay tumakbo bilang mga kandidato ng isang pangulong for one reason or another, and I think it's mainly the economy, presyo ng pagkain, inflation, na nawala ang amor ng publiko sa Pangulo. At the time, kung titingnan natin yung mga survey, malaking ang bagsak ng Pangulo at halos sa katapusan ng kampanya, doon lang umaakyat uli. In fact, kung titingnan natin yung mga survey, nag-recover na ang Pangulo. But nung time na nagdidesisyon ang mga botante, yun ang pinakamababang punto niya sa survey. So, ibig sabihin nun, talagang marireflect sa boto ng mga tao ang kanilang pananaw. Sentimiento, no? Yung sentimiento. So, kahit veterano na, kahit na talagang loyal yung mga fans o talagang suportado ng napakatagal na panahon ng mga kandidato niya, kahit paano maapektuhan sila. Lalo na kung titingnan mo, maraming mga nagkomento na parang hindi naman exciting yung kampanya nila, parang hindi malinaw kung ano ba yung mensahe nila. So, kahit nasa kanila lahat ng mga advantage, hindi nila makuha ang kiliti ng tao for some reason. Okay. Yun ang kahinaan ng hanay ng Pangulo. May kahinaan naman ang hanay na sinuportahan ng Vice Presidente at ng kanyang ama, ang dating Pangulo. Unang-una, hindi sila nakabuo ng isang buong slate. Hindi sila bumuo ng 12. 10 lang sila. 10 lang sila. Pangalawa, hindi rin 100% ang agreement ni Vice President Sara at ng kanyang ama o ng asawa ng kanyang ama, si Hanilet Avancenia, kung sino ba talaga ang susuportahan nila. One example, si Senator Amy Marcos, talagang sinuportahan ni Sara Duterte, hindi sinuportahan ni Hanilet Avancenia na may hawak naman ng autoridad ng kanyang asawa. Ang di ba si Hanilet ang proxy ng dating Pangulo? Yes. So hati sila doon. Official, di ba? Siyang official proxy kung tutusin. Yes.
And then, yung ibang mga tinakbo nilang mga kandidato, medyo hindi naman malakas na mga kandidato, hindi masyado kilala. Oo. So, Oo. masasabi natin ang talagang malalakas yung si Bongo dahil talagang malapit sa dating Pangulo at meron na rin sariling katayuan dahil sa malasakit centers. Oo. Yun ang tatak niya. Si Bato de la Rosa na malapit din sa dating Pangulo at may sariling panindigan dahil sa kanya pagiging pulis. Mm. Um, and then yung dalawang inampun na kandidato mula sa hanay ng Pangulo. So Villar at Amy Yes, Marcos, no? yes, yes. At silang dalawa na medyo, nung nakita nila na medyo tagilid sila, um, sumugal na lang sila sa hanay ng vice-presidente kaysa sa Pangulo. Mm. At mukhang nagwagi dahil dito. Oo. Ngunit nakikita natin na sa totoo lamang, neither side, neither yung hanay ng Pangulo or yung hanay ng Vice-Presidente, on their own merits, sa kanilang, kung titingnan mo lang sila, ay kayang manalo ng gusto. From the very start. Oo. Oo. Dahil hati yung grupo ng presidente. Pangalawa, dahil hindi buo yung grupo at hati rin yung grupo ng vice-presidente. May papasok dito na isa pang bagay. Kung titingnan natin ang mga survey, kada survey, pare-pareho ang lumalabas na Pangalan, finding sa ugali ng mga botante. Tayo mga botante, ayon sa mga survey, hindi tayo nakakakumpleto ng listahan ng 12. Oo nga, 'di ba 8 to 10 daw? Tama ba 'yon? Yes, 8 8 to to 10 10. daw. On average, 8 lang ang nabubuo natin. Oo. Ibig sabihin nito, dalawa. Unang-una, pagpasok mo, hindi kompleto yung listahan. So, there's a mathematical explanation for this. So, bumababa ang kailangan mong boto para manalo. Number one. Okay. Pangalawa, madaling pakiusapan ang mga botante. Hindi mo naman kompleto yung listahan Dagdag mo. mo na si ano, 'di ba? Pasok mo na lang sa pakiusap naman, sige na. And usually gagawin natin yun. And dun pumapasok ang tinatawag ng mga command votes, mga machine votes, Oo. na tayo, may sariling isip naman talaga ang mga botante. Kaya lang kung meron mga butil-butil, kung sabi ni Mayor, sige, papasok ko na lang. Kung gusto ni Kong, Manolo, para lang sa ating mga viewers na nakikinig, paliwanag mo lang yung command vote, 'di ba? okay. Ang Paliwanag mo command lang ba vote, before we proceed. simpleng bagay na yun na may makinarya ang mga politiko, lalo na mga politiko Local sa level. local level. Dahil dito pa rin pinakamalakas ang hawak ng utang na loob at iba pang mga bagay. Kaya kung sasabihin ng isang leader na ito ang mga kandidato nila, lahat yung mga taga-suporta nila susunod doon. Ang paraan usually ang tinatawag na sample ballot. Ang kodigo na pwede mong dalhin sa presinto at pwede mong i-kopyahin at sundan yung listahan. At malaki ang epekto nito. Merong mga nag-aaral ng politika at sinasabi nila hanggang 5, minsan 10% ng mga boto ay Galing sa sample ballot. Yes. Oo. So talagang at kung lalong-lalo na pag tinitingnan natin ang Senado sa bandang dulo, maliit talaga ang agwat ng mga iba't ibang ng mga nandun sa Correct. dulo. So kung meron kang plus 5%, plus 10% dahil solid yung boto ng iglesia o ni mayor o ni governor, talagang may epekto ito. So, merong nagbanggit na nung 2019, para maging number 12 ka sa Senado, kailangan ka makakamit ng 30% ng mga boto. Yun ang minimum 30%. para lang makapasok ka sa dulo. This election, it was something like 27%. Para makapasok? Bumaba? Para makapasok, yes. Oo. And yung nakamit na mga boto ni Bam Aquino na nag-number 2 siya
sa eleksyon na ito, kung susundan mo yung nangyari noong 2019, sa mga Oo. botong natanggap niya, he would only have come in at number 7. Number So, 7 lang. at number 7. So, nagpapatunay ito na mukhang ang nakakarami sa ating mga kababayan ay nagbumoto ng hindi kumpletong balota Okay, pagdating okay. sa Senado. At ibig sabihin, Now more than ever, no? yes, now more than ever, and ibig sabihin nun, yung epekto ng pakiusap, last Hindi na. minute suggestion o utos sa mga masunurin ay lumaki ang epekto nito. Kaya nakapasok sila Bam, nakapasok si Kiko. Ngayon, ano Malaki ang epekto ng command vote. sa aking pananaw, malaki Oo. ang epekto ng command vote, and doon din pumapasok ang ah, paraan kung paano sila nangampanya. Kung titingnan natin ang kampanya ni Bam at ni Kiko, nag-focus sila sa mga issue nila. Si Bam sa edukasyon, si Kiko sa pagkain. Mm. Hindi nila masyadong pinunteriya ang dalawang nagbabakbakang na hanay ng Marcos at Oo. Duterte. Oo. Usap nila diretso ang taong bayan at isinangtabi nila yung awayan na yon. Ang ibig sabihin nun, walang galit sa kanila sa dalawang hanay. Okay, okay. Diba? Kasi hindi naman sila pinupunteriya eh. And then Oo. second of all, um, kung yung mga dating malalakas dahil kilala at may name recall at lahat doon sa kahanay ng Pangulo ay humina dahil nakakapit sila sa isang Pangulong nawawalan ng popularidad. Hmm. Ang Kasi 'di ibig, ba ang medyo nakakagulat si Bong Revilla, number yes, 1, 'di ba? Si Tulfo na yes. yung kapatid na Tulfo na laging nasa top 5, 'di ba? Nasa top 5 sila palagi, no? But unang-una sa lahat, nakakapit sila sa hanay ng Pangulo. So kahit paano, may bahid pa rin yun. Mm. Pangalawa, um, nakita natin na kahit paano, ang mga issue, lalo na kung may relevance sa botante, talagang malakas ang hatak nito. Mm. Again, very good example, Bongo. Halos siya ang nagsolo sa issue ng kalusugan. Lusugan, oo, oo. Si Bato halos siya ang nagsolo sa issue ng seguridad. Oo, peace and Diba? order. Sa edukasyon, si Kiko sa pagkain. Top Ano, 4 'yan. ano yung Top pinaghahandaan 4. ng issue ng mga iba? Wala, hindi malinaw. Mm. I mean, dati siguro kaya mong kunin ng kiliti ng tao kung pabudots-budots ka doon sa screen, but walang hatak na yun sa tao sa Another punto. question. Do Yes. you think therefore yung botante, our electorate are becoming more discerning? Hindi. I think they have always been like that. Okay, But, okay. but alam mo, but on the other hand, parang nagkasabay-sabay ang mga elemento na nagpapatunay na kung kaya mong ibudot sa election for 3, 4, 5 times, may may endpoint din yan eh. Na Oo. kung hindi mo kayang ibudots ang inis ng tao dahil mataas ang presyo ng Pagkain. bilihin, di Oo. ba? Bilihin. At lalong malinaw na wala kang sagot doon. Pag dumating ang punto na yon, yung dating effective na pagkuha mo ng kiliti ng tao, hindi na talagang ubra. And Oo. it's that simple. Oo. And then I think meron ding kaso, I mean, and then we have to look at yung parang the nuts and bolts of the politics of this. So nakita natin, for example, sa hanay ng Pangulo, na nawalan sila ng dalawang kandidato dahil basically nag-alsabalutan yung dalawa, yung kapatid ng Pangulo at Mm. yung anak ng dating speaker. So kung ikaw naman yung hanay ikaw yung kampanya ng Pangulo, hindi mo naman pwede tanggapin yun. Oo. Oo. Hahanap ka ng paraan para tablaan yung kilos nila o talunin sila, hindi ba? Oo.
all things considered, kung titingnan mo na ang lahat ng mga nangangampanya, malamang tatanggapin mo na, sige, itong dalawa na lang, si Bam at si Kiko, dahil hindi naman ako inaatake nito. And alam ko naman na kahit paano anti-Duterte ang mga ito, ipapasok ko sila. But at the same time, kung pro-Duterte ka naman, pareho din naman magiging logic mo. Ay, papasok ko na lang itong dalawa kasi hindi naman nila pirpulinteriya si tatay, hindi nila tinatamaan si Vice President. And alam ko naman na anti-Marcos yung mga yan. Correct. Oo. So parang naging benepisyo sila of parang open-mindedness on both sides. Okay. And then nakita natin, for example, mas angat si Bam dahil natanggap din niya ang endorsement ng Iglesia ni Cristo. Nakita natin sa pagkakandidato ni Marcoleta na talagang wala ring nag-expect na papasok siya, na kung disiplinado ang hanay, talagang sa ganitong klaseng eleksyon, talagang may bigat yung suportang solid na galing sa INC. Oo. Kasi di ba nga ang liliit ng boto ng mga pagkakaiba, di ba? Yes. Kahit na sabihin mo, ano bang total ng INC ngayon? Mga 4 million? No, mga ganun. 4, di ba? Kung in other elections, hindi siya sapat na para makapanalo, di ba? Yes. So, and isang balita din was yung, syempre importante din sa lokal na mga tumatakbo ang boto ng mga INC na naging kondisyon ito ng kanilang suporta na suportahan si Marcoleta. Yes. Kasi isa siya sa mga, kung meron 3 sorpresang nanalo, si Bam, si Kiko, si Marcoleta, no? Yes. So Marcoleta nagpatunay na may solid pa rin ang boto ng iglesia, at kung talagang magko-concentrate sila sa pagsuporta sa isa, mukhang kaya nilang palanunan ng isang tao. Sa Senate, no? Sa Senate. Sa Senate. Oo. Kasi lagi ko rin pinapaliwanag pag nag-uusap-usap na, kasi nga siyempre ngayon tinitingnan na 2028, di ba? Kasi ako at least sa karanasan ko, I mean, parang isang ordinaryong pananaw, ang performance mo sa Senado is not indicative of how you're gonna perform in the presidential run, no? Yes. Although, dahil mahilig tayo sa karera, automatically, kung sino ang number 1 sa... Consider yan, di ba? Talagang iniisip na automatic presidential candidate yun na talagang yun ang isang batayan doon. Ang isang ding makikita natin dahil sa midterms na ito ay syempre ang parang nasa likod ng isipan ng lahat, kung ano ang magiging resulta ng botohan sa Senado, magkakaroon din ito ng epekto sa darating na impeachment trial ng Vice Presidente. Pero sa ngayon, sa iyong basa, no? Siyempre, magkakaroon pa ng realignment dyan. Sabi nga nila, once the dust settles, there's gonna be realignment. Always yan, di ba? After every election, may realignment So, I think, medyo solid pa rin ang hawak ng presidente sa Kamara de Representante, no, sa lower house. Yes. Sa Senado, sabi mo kanina lamang pa rin. Yes, because meron ng 12 doon. Meron ng precarious seat, no? May 12 na doon na mayoriya sa kanila kaalyado ng Pangulo. So yung papasok na bagong grupo, a-assume natin na yung 5 nasa Pangulo, 5 nasa Vice Presidente, may 2 magiging independent opposition. Together with Risa. With Risa, so may block na sila ng 3. And sa aking pananaw, doon mo makikita na talagang nung naglabas ng statement ang Pangulo at ang Vice Presidente pagkatapos ng eleksyon, pareho silang hindi masaya.
yung Pangulo, yung statement niya, medyo philosophical na, well, we did our best and kahit paano, nagka-eleksyon, that's good. But yung Vice Presidente was very frank, sabi niya, I'm disappointed. So, Mm. isip ko, why would she say that? Kasi yun nga, sa mata ng lahat, natalo ang presidente eh. But yun nga, baka malinaw sa kanya na kung titingnan natin, tabla, Tabla. Oo. 5-5. And disappointing na ito dahil yun nga, lahat ng mga elemento na dapat tumulong sa isang oposisyon, lalo na isang oposisyon na ang kanilang sinasabi ay ang kanilang dalawang pinuno ay parehong inaapi, Mm. hindi man lang sila kayang manalo ng malaki. Ng malaki. O, Diba? dapat, kumbaga, Kaya, no, landslide, di ba? yes, Landslide. Oo. yes. It should have been, for example, dahil may nagkukumpara na yung popularidad ng Pangulo nung panahon ng election was AGMA. almost at the level of President Arroyo in 2007. Dapat nilampaso ang administrasyon eh. Nung Mm. time na yun, dalawa lang ang kandidato ni GMA ang nanalo. Pumasok, no? Yes. Oo. It was Ngayon, di ba nga, I think we will show that in the slide, no? 40 plus percent ngayon ng Pangulo yes, Marcos. yes, Si GMA, no? Nasa 20, no? yes. Oo, 60%. pinakamababa. Yes, 16%. So doon mo makikita na kahit paano hindi mo masasabing na talagang dinurog nila si Pangulong Marcos. Oo. What does this mean? Na kung makahanap ng paraan ang Pangulo na kung mag-improve ang presyo ng pagkain, kung bumaba ang inflation, kung manatiling tahimik ang ating lipunan, pwede pa rin bumalik ang suporta ng tao sa kanya eh. Ang ibig din sabihin nito, kahit paano hindi sigurado na hawak ng Vice Presidente ang mga boto sa Senado para ma-acquit siya. Okay. So, the best... Kasi Manolo, ikaw sa karanasan mo, of course, naging witness tayo ng dalawang impeachment trials. No? Gaano katagal tong trial na ito? Mga abuti ng ilang buwan din yan, di ba? Yes. And ito ay lalabas ang mga ebidensya, pagalingan ito ng mga abogado, at higit sa lahat, saka Manolo, pagalingan ng social media. Yes, pagalingan ng social media, pagalingan ng lahat, di ba? And that includes dirty tricks, but it also includes yung kapasidad ng taong bayan na sumubaybay, na maunawaan. At intindihin ang mga kaganapan. Tapos Manolo, no? Underestimate that. Madagdag ko lang, siguro mag-uumpisa ito mga bandang Agosto. Kasi after the State of the Nation, yes. Tandaan natin, sa September, magsisimula din ang trial ng dating Pangulong Duterte. No? So, ang number one, ang posibleng mangyari dyan, dalawang kwento ng martir. Yes. Diba? So Manolo, tell me if you're going to discuss this later. Baka meron ka pang gusto pagpatuloy. Pero gusto ka lang din mapag-usapan anong nangyari sa mga surveys, di ba? Biglang-bigla, di ba? Parang taliwas. I think we can claim, no, na taliwas sa surveys na tuloy-tuloy, na very consistent sila, di ba? Naglalaro lang sa dulo eh. Yes. So ito yung problema na they are victim of their past success. Na dahil nasanay na tayo na in punto ang prediction ng mga surveys, ngayon na medyo kagulat ang nangyari, parang biglang gumuho ang kumpiyansa. Well, yung si Ronnie Holmes ng Pulse Asia before the election, sabi niya, huwag niyo kalimutan na yung last 6 talagang pwede pa itong magbago. Dahil yun nga, manipis ang pagkakaiba ng mga iba. And what the surveys tell you sometimes, yun nga, the answer is separate. What do I mean? The same survey showed na nga na hindi lahat ng mga
ng all 12 ay binoboto ng tao. So we knew from the same survey that got it wrong na yung pala ang mangyayari sa eleksyon na ito, high turnout but low fill out. Okay, okay. And Hindi so pinuno. Ang daming bumoto pero hindi pinuno. yes, and because of that, naging talagang din pumapasok ang math and lahat tayo nano-nosebleed sa math. But yun nga, kung kakapain natin ang sagot, mukhang yun ang nangyari na unang-una dahil maraming mga butas sa listahan, pwede itong nagkaroon ng mga last minute na pakiusap. Okay. Pumasok ang epekto na parang na-magnify ng mga command vote, ng mga disiplinadong masunurin na botante. And doon din pumapasok yung element of chance na somehow parang Russian roulette na biglang nag-align lahat ng mga kailangan mangyari para biglang umakyat si Bam Aquino at pumasok si Kiko. Because of all of these things na yung pala parehong DDS at loyalista ay open-minded sa kanila. Okay. When did that ever happen, di ba? Dati united yung dalawang hanay na yun na talagang Kalaban ng mga dilawan. Oo, di ba? So biglang may paraan sila. So and at the same time, nagpatunay ito na in a sense, sad to say, ang tatlong hanay na naglabanan noong 2022 ay solid at buhay pa rin. Nandun pa rin ang mga loyalista ng mga Marcos, nandun pa rin ang mga DDS. One way or another, they are still the two biggest. But dahil nagbabakbakan yung dalawa, nakapasok ang mga puwersa sa gitna. Diba? So, Manolo, I'll just stick to the middle forces, no, which is the yellows, pinks, tapos nakasama rin sa kanila yung Makabayan Black, no? Na kaya lang walang pumasok sa Makabayan Black, ano? So kung tutusin mo, yun yung tatlong masasabi natin ngayon na na mga political forces, no, on the national level. Kailangan mag-consolidate lahat sila, no? I mean, if we're looking at 2028, and not only 2028, but to define the agenda the next 3 years, no? For me, mahalaga yung next 3 years, kasi kung minsan mahalagang pag-isipan ng 2028, pero kung minsan, di ba, na masyado tayo excited makapunta sa 2028, nakakalimutan na meron pang 3 years before 2028, ano? So, mahalaga, Manolo, na mag-consolidate yung tatlo, no? Lalong-lalo na yung middle forces, no? Kasi naaalala ko lang back in 86, ang talagang ang nakatip ng balanse noon ang middle forces, di ba? Tandaan natin noon, di ba, na of course you have the extreme right na dating Pangulong Ferdinand Marcos, at tandaan natin na nag-boycott, no, sa eleksyon ang extreme left, no? So, and we're talking about political exercise, not just simply elections, ano? And then, ang talagang nag-define ng kalalabasan ng sitwasyon na yon were the middle forces, di ba, nung time na yon. So anong tingin mo, di ba, that and let's forget 2028 for a while, no? But to define the next 3 years, no? Kasi para naman taong bayan naman ang ating puntiryahin ngayon, di ba? Wag na muna, tapos na eleksyon, di ba? So anong tingin mo? Anong posibleng galaw nitong tatlong force? Kailangan natin tingnan. So, I would add a little more. For example, ang naging resulta sa party list. Okay, good. Number one is Akbayan. Okay, yeah. Number one. Ang nahirapan sa eleksyon na ito ay ang mga party list ng tinatawag na kaliwa. So, Bayan Muna, Gabriela, yung teachers. Malaking binagsak, no?
malaki ang binagsak. Yung kung titignan mo yun sa parang kalahati lang ng boto nila noong 2019 ang natanggap nila sa eleksyon na ito. Oo. So something is wrong. Ngayon, sa kanilang hanay, syempre, malinaw ang dahilan na tuloy-tuloy ang atake sa kanila um, ng grupo ng militar, yung grupo ng gobyerno na talagang nag-a-attack sa kaliwa. But I think there's also may problema din sa pananaw nila pagdating sa pagbuo ng koalisyon. Nagkaroon sila ng sariling slate para sa Senado na napakalayo dun sa mga iba. At naging in many ways antagonistic sa mga party list ng middle forces, like for example sa Liberal and others. So bakit naging ganun? Meron pa rin konting defensiveness dahil naging aliado sila ni Duterte nung araw, although kumilas din sila. So marami pa rin may masamang tingin dahil doon. Meron din syempre pakikipag-away tungkol sa ideolohiya na masyado daw malabnaw ang mga nagnanais ng reforma sa yung mga taga-akbayan and that sort of thing. So, mahirap makisama. Okay. But one thing is clear, Fads, na dahil nga nakikita natin na tabla ang dalawang kampo, ang kampo ng Marcos at Duterte, walang mangyayari kung magbabanggaan lang yung dalawa. Kasi nga tabla. Ang ibig sabihin, in any issue, whether pagboboto sa impeachment, para sa batas, sa kahit anong bagay, kung gusto mong mag-tip yung scale, itong middle forces, i-determine kung saan nila anuhin yung scale. So meron silang Manolo, meron silang renewed sense of power because they can tip the scales. Diba? Yes. Kasi tandaan mo na pinag-uusapan natin the past, diba? Itong nakaraang 2 taon, 3 taon na parang anong nangyari sa oposisyon? Parang nabura, diba? Diba? I mean, yes. And in fact, this is a pleasant surprise that, and I say this kasi mahalaga sa isang demokrasya na may tunay na oposisyon, diba? I'm not saying this because I am pro-opposition or what, but mahalaga yun kahit sino man ang nakaupo dyan, kahit nung panahon ni Pangulong Aquino, mahalaga yung may opposition na tunay, di ba? Yung pang checks and balances natin yan, di ba? So parang may renewed sense of, I won't say power, but relevance. But Franz, we have to see bakit nagkaroon ng renewed sense. Yes, I was gonna add, Manolo, baka tutumbukin mo rin to. I hope we can discuss this before we end. Yung youth vote. Kasi so darating na eleksyon 2028, grabe ang, hindi ko alam kung ilang percent ang youth vote sa 2028. But okay, sorry, go ahead please. So si Clive Arguelles, isang academician who's with WRO Numero, sabi niya, we're underestimating yung napakalaking porsyento ng mga botante na millennials and below. And merong age, para lang sa ating mga tagapakinig. Ay, hindi na tayo millennial, Hindi, age ng botante na So sabi niya, talagang malaki ang hanay na ito. And in many ways, hindi sila nakatali sa bakbakan ng nakaraan, but they are tied to what happened in 2022 and ever since. Okay. So, the other thing is na maraming mga taga-suporta ng tinatawag na pink na hanay noong 2022 na hindi pa voting age nung eleksyon na yon. Correct. Yung naging unang pagkakataon nila na bumoto. Oo. And so in a sense, yung they wanted to, parang EDSA 2, maraming mga nag-participate sa EDSA 2 dahil hangang-hanga sila sa nangyari nung EDSA 1.
mga estudyante ng panahon na yun. So, Kasi ang EDSA DOS was a youth movement. yes, exactly. Youth And then it was movement. driven by those who had grown up Hearing the about stories. EDSA 1 o EDSA 1. Ito, they had witnessed EDSA, they had witnessed yung pink movement ng 2022. Hindi sila nakaboto. Ito yung naging chance nila. Ito lang, Manolo, I'll give you a very concrete example. Yung apo ko, tsaka yung mga kaibigan niya, tatandaan ko yun eh. Excited na excited sila magpunta sa rally ni Lenny. Pero ngayon lang sila nag-18. Ngayon lang sila. Yes. And That's a good point. And meron silang and what happened was, at the same time, yung mga elders nila learned from 2022. So what do I mean? For example, tinakbo nila si Chel Diokno sa party list. Tinakbo nila si Laila De Lima sa party list. Now, if they had been old-fashioned politicians between ego and everything else, tatakbo sila para matatalo ng matatalo. But this time, they were humble enough to know their limitations. Tinakbo naman, and yet it galvanized support. Correct. Sa party list. So all of a sudden, yung mga dating hindi man lang pinapasukan na battlegrounds, may manok ang hanay na ito. Pangalawa, even though she was focused on the local, si Lenny kahit paano nag-endorse, yung iba tinanggap, yung iba hindi tinanggap ng mga pink forces, but pinag-usapan. So it became an active thinking group. So parang nag-reconnect ang mga hanay na ito without the need for machinery or nagmamando o nag-uutos. Dahil may shared affinity. The third was, I really think si Risa Ontiveros ran a very good campaign. Siya nag-campaign manager. Ginamit niya ang sarili niyang katayon at popularidad para ikutin ng bayan, di ba? Dala-dala niya si Kiko at si Bam, at si Heidi, at yung iba pa. And in fact, ang isang bagay na hindi masyadong pinapansin was even yung mga talagang inisip nila dati na hopeless na mga kandidato like Heidi Mendoza and Luke Espiritu. They got 4 million votes. Yes, biglang, alam mo, may kinabukasan pa ang mga ito sa politika, ibig sabihin. Correct. So we need to remember that Risa ran 3 times before she won. Yes. So nagpapatunay ito. Dati, ang pananaw, kung matalo ka 1 o 2 beses, tapos na. This shows na try and try again. And kahit paano, tatanggapin ito ng tao. It also shows na yung middle forces, dahil nga yung isang medyo nakakainis minsan sa hanay ng middle forces, palaging may debate, palaging pinag-uusapan, palaging may processing. Yung pala, it pays off. Kasi kahit paano, there's learning. Yes. Application of the learning. In contrast, nakita natin yung ibang mga hanay, yung mga the same old rules, the same old ways, correct. Recycle lang ng recycle, and then it's getting less and less effective. Yeah. And because if I may add, and correct me if I'm wrong, kasi nagpapalit din ang demographics ng botante mo. Yes. And I think that's the key. No? Understand, in quotation marks, understand your audience or your market, diba? So, and this will be the group that will be majority of the electorate 3 years from now. Yes. Hindi lang yan, Fads, but syempre wala talagang makakapalit sa feeling na there was a kind of a miracle. Yes, palagi yan, miracle, diba? There's nothing more. And then Manol, if I may add, alam mo kung bakit naging sikat si Miracle? Dahil sa pagka-elect din ng Santo Papa. That's true. Nagsabay. I mean, let's face it. I think meron yung psychological influence. Uy, Miracle. A complete unknown. Yes.
So pwede pala mangyari, and all of a sudden yung dating pananaw, ang palaging kaaway natin sa ganito sa lahat ng mga eleksyon, yung the sense of hopelessness and powerlessness, na kahit anong gawin mo wala namang magiging Correct. Correct. yung pake mo sa resulta. Yung pala may epekto. Oo, na let's face it Kahit kasi 'di paano. ba sa usapan, ay naku, pagdasal natin makapasok si Bam at si Kiko, 'di ba? Yung mga remember that is a very common opinion na tagilid pero pagdasal, andyan nasa dulo, pwede pang makapasok biglang number 2 and number 5, 'di ba? So it's this Manolo, let's wrap up. I just want to end from my end. I just want to say this was a very exciting elections. The results, the results, and I think he who learns from the results will grow a lot. Sa akin naman, Fads, it seems na this has been the midterm na may pinakamataas na turnout since 1987. Ibig sabihin, halos presidential or maybe at presidential level. Okay. So, yung what are the initial reports of the turnout? Well, right now it's at 81%. 81%. Oh, which is and then amazing. you were saying that in rural areas, maraming nagsurpass ng 85%. Yes, yes. Rural So, areas. ang ibig sabihin nito, talagang sa kaisipan ng ating mga kababayan, alam nila na mahalaga at makasaysayan ang panahon natin ngayon. Kailangan tayong makilahok dahil sa laki ng away, kailangan tayo ang magbibigay ng direksyon kung saan pupunta ang bansa. Hindi na lang pwede natin tanggapin na kung saan na lang tayo tinutulak. Problema, malinaw din ang mensahe na kahit maraming ang nakilahok, hindi rin malinaw ang naging mensahe. Dahil nga yung dalawang pinakamalaking hanay, tabla. Ngunit, nakita din natin ngayon, ang tagahawak ng balanse, ang dating ina-Echapuera na dilawan o pink, disente, whatever, yung pala may say at may halaga sila sa kaganapan. Ngayon, maghahanap tayo ng paraan kung sino ang makikinig, sino ang magiging matigas ang ulo, at sa punot-dulo nito, sino ang makakabigay ng malinaw na direksyon. Okay. Siguro Manolo, idadagdag ko lang, kadalasan linya to ni Leloy. Ito ang kahalagahan ng civics education sa puntong ito. Kaya sa akin siguro ngayon, ang iniisip ko, Manolo, is number one, kausapin lahat ng mga simbahan, lahat ng religious groups, Katoliko, Kristiyano, Muslim, at kung anumang, and to come together to champion civics education. And not to push any candidate, not to push any of these three factions, but civics lang Kasi sabi mo nga, Manolo, mapanimbang yung kabataan na bumoto ngayon. And I think we owe it to them na bigyan sila ng tamang impormasyon na maproseso, di ba? And that's the value of civics education. Absolutely. So Manolo, maraming salamat. I am sure na siguro maganda na sa susunod nating episode, sana nandito na si Leloy at si Carlo, let's look at the local elections. And kasi let me end by saying, I know the church will champion three things to clamp down on corruption, in convincing the newly elected leaders to go after corruption, and number two, fake news. The number three, political dynasties. I think, alam mo, nabigyan ng bagong buhay kasi maraming dynasties na nawala. Natumba. And sometimes from not another dynasty, but an unknown. I'll give you an example, Mabuti na lang dito sa Laguna, medyo friendly ng konti ang sitwasyon. Sol Aragones won. Against two big machineries. Diba?
established machinery stone. So siguro next topic natin next week. So abangan po ninyo ang local elections and dynasties. So Manolo, maraming salamat. Always a pleasure, always good to listen to you. So mga kaproyekto, ito po ang Proyekto Pilipino. Abangan niyo ho kami next week. Pagpapatuloy ng usapan tungkol sa eleksyon. Marami pong salamat.